Ito, parinig ba to sa mga Duterte? Oh, ayan, mga kababayan. Parinig ba ito sa mga Duterte? Kasi po, mga bossing, spokesperson ng Coast Guard, no? Ito pong si Jay Tariela, mga kababayan. Siya po yung lagi nating nakikita, siya po yung araw-araw nating nakikita o naririnig sa mga telebisyon na nag-e-explain kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Eh, siguro kaya nakaganito, nakapagsalita ng ganito, mga kababayan, is napupundi na ho, no? Napupundi na ho, mga bossing. Biruin mo ba naman? O, sabi niya dito, they never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. Mga kababayan. O di ho ba? Ano ang sabi ni Inday Sara doon, mga bossing? No comment. Di ba? Tayo nga ho, sinasabi natin, BP, magkomento ka lang bilang isang Pilipino lang. Ganyan ho tayo eh. Yung sinasabi natin, gusto lang naming marinig na kasama ka namin dito sa laban na ito. Gusto lang naming marinig na ikaw ay kaisa ng Pilipino, no, na tumitindig para dito sa West Philippine Sea. Kaso wala po talaga eh. Matigas eh. Hindi ko po trabaho yan. Wala po sa jurisdiction ko yan, no? Oh, kita nyo, mga kababayan. Pero pagsalpak nung hulihan o pagka nalaman na nila yung hulihan kay Kibuloy, ay sobra naman yung ginagawa ninyo. O, ituloy natin ito, no? Sabi niya, they never had any comment. Ako, tingin ko, straight to the point na itong sinasabihan o pinaparinggan ho nito, mga kababayan, mga Duterte. They never had any comment when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. However, when the mansion ni Kibuloy do sa Glory Hole, Glory Mountain, however, when the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, wala nga ginawa yung ano doon, mga kapulisan, mga bossing, kompleto video, kompleto rekado, ang bumabanat yung mga fans ni Kibuloy. When the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statement, isang buong pahina na gano'n, no? Ang daming nasabi. No? They had lengthy statement and even criticized the police effort to arrest him. Biruin nyo yun? Ako ho, mga kababayan, hindi ko in-expect yun. No? Na magsasalita pa sila ng gano'n. Nakakahiya na po yun, mga bossing. Biruin mo, parang ang gusto mo ipagtanggol. Yung patong-patong na inirereklamo, sinasabi na ng argabyado, ng abuso ng kabataan. Meron pang mga kaso ng human trafficking, mga bossing. Tapos sasabihin mo, doon ka parang papalabasin mo, doon ka papanig. Mga kababayan, di ba ho nakakahiya ho? Sabi ni Tina B, silent muna ako, makikinig while prepping. Tuloy natin. I find such reaction paradoxical. And it makes one question where their loyalty and interest really lies. Dapat gitna sila dyan. Dapat nga ang maririnig mo doon sa kanilang mga komento, mga kababayan. Ano po? Pastor, bilang kaibigan mo. Kumbaga kahit ano lang, kahit kaplastikan lang ho na ipakita sa atin, ano? Pastor, bilang kaibigan mo, sumuko ka na. No? Ipaliwanag mo yung iyong side. Ganun. Para hindi na miski ka plastikan lang ho, pero wala talaga rektahan.
Mga kababayan, makita mo ang VP natin, VP Sara Duterte, pag iwan sa kanya ng Pangulo, OOIC ka ha, rekta doon kay Kibuloy. Hindi nga pumanik, mga kababayan, hindi pumanik doon sa entablado, ngunit subalit datapwat, umattend naman ho. Ano ang ibig sabihin pag attend nun? Ibig sabihin lang ho, mga kababayan, na sumusuporta siya doon sa sinisigaw ng mga taong nandoon. Ano ho? Nung mga taong nagsisisigaw sa entablado na ano, Marcos bangag. Di ho ba, mga kababayan? Nasaan nga ba talaga ang loyalty ng ating Vice Presidente? Yun ang tanong natin. Para sa mamamayang Pilipino ba? O para sa kaibigan? Madami ho tayong mga senador na nakikitang ganyan, mga bossing, no? Oy, saglit, hindi yan. Lakpas na tayo dyan, mga kababayan. Ba't sumama ito, ha? Hanapin ko nga. May drawing kasing, ano to, kasama. O, ito. Ito, ang ganda ng drawing. Simpleng-simple, ho. Ayan, no? Di ba? Yung mga barko, ito, mga barko, yan, West Philippine Sea, usaping West Philippine Sea. At tapos, ito po, yung binibilugan kong yan, yan po yung barko ng Pilipinas. Philippine Navy na may dalang medical evacuation, Philippine Navy Medical Evacuation Team na may dalang pagkain, may dalang inumin, at may dalang pang-repair dito sa BRP Sierra Madre. Tapos ito, di ba? Hinaharas na ho yan. Mga kasundaluhan ho natin yan. Mga Coast Guard ho natin yan. Pero no comment ang ating Vice Presidente. No? Pero pagdating ho dito sa kabila, kita nyo naman, napadami? Hindi eh. Sana nga, sabi ko, sa susunod sana, doblehin o triplehin. Ano? Kung 2 batalyon yung dumating doon, gawing 6 na batalyon. O kung 2 helicopter yung nag-iikot, gawing 6 na helicopter. Siguraduhin lang na mapasunod o makuha si Kibuloy para maipaliwanag niya yung side niya. Bigla silang nanawagan o panawagan ng makataong pagpapatupad ng batas. Anyway, mga kababayan, dumako tayo doon. Alam ko ito yung hinihintay ninyo ho, mga bossing. Ano? Ito chismax. Not chismax, pero binalita po ito ng Rappler, mga kababayan. Nasa Rappler ho ito. No? Si Kibuloy daw ha, mga kababayan, namamataan